These are the things that I learned from other people's regrets. Kapag sinabi natin regrets, ang unang pumapasok sa isip natin is it is a bad thing. Na nakikringe tayo, iniisip natin, bakit ko ba yung ginawa? Dapat hindi ko na lang yung ginawa. Yung mga ganun na pag-overthink. And kapag nalaman natin yung mga regrets ng mga taong mas matanda sa atin, yung mga taong tinitignan natin na in the future parang gusto mong maging siya, then malaleverage natin yung mga mistakes na ginawa nila, yung mga regrets, and correct natin, mapat natin, and makakaiwas tayo dun sa mga regrets na ginawa nila, and hindi na natin gagawin. Maybe kakaroon man tayo ng mistakes, pero at least alam na natin yung mga bagay na malaki yung impact, and hindi na natin gagawin yun dahil sa kanila. Regrets ng mga napapanood ko, ng mga successful people. Hindi nila ginawang priority yung health nila, which is gusto kong ayusin yung health ko, and ngayon, on the way ako sa gym ngayon. Nakita ko naman yung mga regrets ng ibang tao, and I think worth it naman. So yun, let's go! Isa sa mga natutunan ko and yung mga regrets ng ibang tao is not prioritizing their health. And ngayon, I signed up for a gym dito sa BGC sa 4th Avenue, which is ang layo doon sa apartment. Pero I think worth it naman, lalo na nakakalabas-labas ako, nakakapag-socialize din. Ngayon, kakatapos ka lang. Mostly yung bina-workout ko is yung arms, more on upper body, especially shoulders, ganyan. I think getting out of the comfort zone isang malaking bagay for a success. Kasi kahit iisipin natin yung success, hindi yun ma-achieve kapag puro nasa comfort zone lang tayo, puro comfortable lang yung nararamdaman natin. As much as possible, every time na may gagawin tayo, kailangan nating lumabas sa comfort zone. If you are a man and lagi ka na lang komportable sa buhay mo at laging pinipili mo ang comfort kaysa sa discomfort, kailangan mong i-analyze ang sarili mo. As a man, we were born to hunt, to work, to do hard things, to fight. And for the 18% of female audience ko na daig pa ang lalaki kung lumabas sa comfort zone, a big salute for you. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my Huwag tayo thoughts. maniwala doon sa sinasabi nilang bata ka pa, enjoyin mo lang ang buhay, hindi mo kailangan magpaka-pressure. Isang napakawalang kwentang turo ng society. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Sila yung mga taong puro comfort lang ang nararanasan, puro party, puro enjoy lang. Yung ang motto ay YOLO, you only live once, kaya enjoyin mo lang. Instead na you only live once, kaya gawin mo lahat para maabot mo pangarap mo. Tandaan natin, take advice dun sa mga taong may napatunayan na at gusto natin na maging siya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Dito ako ngayon sa BGC and my experiences here are great. I mean, ang ganda lang ng city na to kasi parang they mind their own business, parang gano'n. And yun yung nakikita ko dito sa High Street, dito sa BGC. Isa sa mga regrets ng mga successful people is being financial illiterate, na yung dati pa lang or nung nagsisimula pa lang sila, they are illiterate, especially in terms of budgeting and investing.
Pero behind those words kasi, or behind those activities, budgeting and investing, meron pang behind that na mas importante pa. Using the tools na mga existing na makakatulong sa atin. Like for example, credit card. So I recently applied for credit card and natanggap ako dun sa credit card. Hinihintay ko na lang siya. Kapag malaman natin kasi yung mga ibang bagay, like what is diversification, what is credit score, what's credit, how can we take advantage of that, paano ba natin malaleverage, ganyan, and yung mga iba pang bagay. So, being financially literate is a one way para yung mga kikitain natin is hindi lang sila basta ma-stuck doon sa bank accounts natin and kailangan gumagalaw din yan. I think for me, mas risky kapag hindi gumagalaw yung pera natin kesa dun sa pag-invest natin sa stocks, sa crypto, ganyan na yes, meron siyang risk pero mas konti yung risk nun compared dun sa inflation. Kapag hinayaan lang natin yung pera natin is nasa bangko lang, kakainin ng inflation yan and in a few years, hindi na ganyan yung value. So, I encourage you guys to be financially literate. Learn a lot in terms of finance. And ako din naman, I'm still learning about finance. That's one of the regrets ng mga ibang tao. Sa mga regrets ng ibang tao, they did not delay their instant gratifications. Kapag sinabi natin instant gratifications, ito yung mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng pleasure, pero for a short time lang. Ibig sabihin nito, yung masarap siya una, pero in the long run, nagkakaroon ng bad effect. Example ng mga to is pagkain ng mga junk foods, hindi pag-exercise, hindi pagkakaroon ng proper diet. So, yung mga bagay na to, nagkakaroon ng malaking impact. Kaya kapag alam nating i-delay yung instant gratifications na to, magkakaroon tayo ng malaking difference. Pahirap muna ngayon, pero in the future, magkakaroon tayo ng mas madaling buhay. Guys, let's break the cycle. Huwag nating i-normalize yung mga bad habits, mindless scrolling, watching adult films, eating junk foods, and sad to say, but also playing video games. Kung hindi natin i-control yung mga habits na to, sila yung magko-control sa atin. Life without goals is like a horse without a rider, or a ship without a rudder, or a race without a finish line. Ang totoong buhay nagkakaroon ng meaning kapag meron tayong nilolook forward. Parang video game na tayo ang bida at may mission tayong dapat makuha. Achieving those small goals will lead us to achieving our big goals. Paano natin ma-achieve yung mga big goals kung sa mga small goals pa lang hindi na tayo makapag-set? At paano natin ma-achieve yung mga small goals kung sa mga micro goals pa lang or yung mga good habits and self-discipline na re-refuse na natin gawin? We know what's good for us, but we refuse to do so simply because mahirap silang gawin. But remember, the more difficult it is, the bigger the reward you get. Lagi mong tandaan, sa una lang mahirap. Hello guys! Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito sa channel natin na to. And kung hindi dahil sa inyo guys, hindi natin makakuha itong 1K subscribers natin na to. Itong milestone na to. So yun, gusto ko lang magpasalamat. Sobrang maraming salamat sa inyo. And I promise na continue ako to enhance my skills to deliver or to upload, to provide you a good content that can inspire, motivate you,
o entertain you, kung ano pa man yan. So, yun lang. And nga pala, meron akong ginagawang video ngayon, just a celebration for the 1K sub milestone special. So, yun. Kita na lang tayo dun. So, maraming salamat ulit.